Dito nga mga sir, ito nga pala yung Honda TMX 125 Alpha natin. Dati kasi pang XRM yung outer tube nito, no? So local lang kasi ito. So may tama na rin tong inner tube. Kaya magko-convert naman tayo ngayon, panibagong conversion. So ito si mekaniko natin, si Dulpo. Ayan yung gagawa. So ito yung ilalagay pa rin natin yung dati, yung rim set natin sa harap. Maxxis 7080. Yung hub natin pang XRM siya. So meron tayong biniling adapter dito. Ito yung ilalagay nating adapter para sa flat disc. So nabili natin ito sa Shopee. Nasa 500 yata to, yung brand niya, King Drag. Ayan. So CNC type po siya. So yung bowl type disc kasi dito, hindi siya pwede. Kaya kailangan natin mag-convert. So maghanap na lang din kayo ng pang Mio na hub para hindi na po kayo gagastos. Pero kung naka pang XRM na po kayo, kung gusto ninyong kalagkabit, bili na lang kayo ng ganito mga sir. Tapos bumili tayo ng bagong inner tube. Ayan, kay Wheelines po yan natin binili. So dito gagamit tayo ng fork oil SAE 10W. Tapos outer tube ng Mio. So genuine po yan. Hindi na tayo bibili ng oil seal kasi original naman yung oil seal na nandito. Tapos magpapalit din pala tayo ng ehe sa harap, no? Yung pang Mio rin yung ilalagay natin dito. Tapos meron pa tayong magiging isang problema pag nagpalit kayo, no? Magpapalit din kayo ng caliper boom. So kumuha na lang kayo ng caliper boom ng stock ng pang Mio. So dito kasi naka caliper boom tayo ng pang XRM. So bali RCB ito na 2-pot. Ayan. So ito po yung magiging problema ninyo mga sir, no? So ito pasok na pasok po yan. Itong pang caliper ng pang Mio. So dito natin ipapalit yan, no? So makita nyo naman yung difference nung dalawa, no? Ayan. Tapos ito pala yung gagamitin nating flat disc. So made in Thailand, 200mm. Ayan. So buksan natin. Lighten po ito mga sir, So ayan, medyo maliit lang siya ng konti. Ito kasi 220mm yung binili natin dati. So bali ganyan yung magiging itsura niya. Ayan, nakaganyan siya. So dito kinakalag na yung front shock natin dito sa harap. Tapos dito pala nagpa-machine shock tayo dati kasi naglagay tayo ng sapi. And binili pa natin sa Malaysia yata tong sapi. Tapos dito sa ilalim, yung yero na lang ng boss na yung nilagay natin. Yan, bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So dito tatanggalin muna yung XRM front shock natin. Ayan, sa mga gusto mag-convert ng disc brake sa harap sa TMX Alpha, marami po tayong mga video dyan mga sir, no? Makakuha po kayo ng mga diskarte dyan. Ayan, bagong sakit na naman sa ulo. Ayan, nakinukuha lang yung sapi ng yero dito sa baba. Tapos kukunin dito yung Allen bolt para sa ilalim. So ilalagay natin dito. Yung nabili ko kasi walang kasamang Allen bolt.
dito, walang laman na spring yung pinagbilihan natin ng inner tube, no? So dito, yung stock spring nya, so ilalagay na lang natin ulit dyan. Kasi ito may tama na, oh. Ayun, may kayod na. Kaya tumatagas siguro yung langis, no? Ang lalim, no? Hindi na siya pwede, mga sir. Ayan, kailangan na may maintain yung nalilinis din. Ayan, no? Makita ninyo may mga hairline na. Pasok siya. Nasa lang. Pero hindi mo na kumain yan. Kumakayod siya, no? Yung may tagay ng tikyan. Anong kailangan grinderin dyan, tol? Plastic. Bakit kailangan? Taba. Ay, hindi siya pumapasok, no? Kailangan lulubog siya, di ba? Ayan mga sir, i-assemble na yung spring sa loob. So dito tatanggalin na natin yung dust seal para di na tayo bibili, kasi yung binili ko dati genuine siya, original siya ng Honda na dust seal. Tapos ito may oil seal naman siya, so yan na yan. Tapos dito kinuha na lang yung lock ng oil seal para meron tayong lock dito. Ayan, so yun yung kailangan, no? Ayan, punasan nyo na lang ng malinis na basahan. Tapos ngayon mag-assemble na tayo dito sa shock ng Mio. Nabili ko pala yan 400 pesos. Pwede na tol na 400 ne. Nagpalit din siya ng Movistar eh, yung sa box nya. And kailangan malinis yun dito mga sir. Tapos ilagay nyo na rin yung lock, tapos yung dust seal. So isang size lang naman yung dust seal tsaka oil seal ng Mio tsaka XRM. Kaya magandang conversion yan mga sir. Dito na lang din tayo magkakatalo sa adapter, sa hub, tsaka sa disc. So dito ipapasok na natin yung inner tube sa shock ng Mio. Huwag nyo rin kakalimutan yung washer dito sa ilalim, sa may Allen bolts.
sana. Hindi na parang tinanggal. Ito, maglalagay na tayo ng fork oil. Ayan, tantiameter na lang tayo. Ayan, magtansya-tansya na lang kayo. Pero kung meron kayong pang sukat sa liquid, mas maganda yun, no? Ayan, so dito magsusukat tayo, no? Magdadagdag bawas na lang tayo. Kapag gusto ninyong matigas, magdagdag lang kayo ng oil. So dito naman tayo sa kabilang shock. Kulang yung oil. Oh, ba't natatawa kaya ni? Dito kulang pa ng fork oil, bumili pa tayo ng isang bote para maganda yung rebound niya. Ayan, magdadagdag pa. Ito, magdadagdag ulit ng langis. Pagka matigas, bawasan nyo lang ng konting langis. Ayan, so magtitimpla-timpla lang tayo hanggang sa makuha natin yung tamang rebound nung shock para maganda yung play. So dapat parehas din sila ng sagad dito. Ayan. Pareho na, no? Dito, no? Dito na lang ako dito. Ngayon, ganun lang yung gagawin ninyo mga sir. Bantay na. Okay na. Tapos yan, punasan nyo na lang din ng malinis na basahan. Tapos ikakabit na natin siya dito sa motor natin. Ay, lagyan nyo lang ng konting langis dun para dumulas siya. So dito nga mga sir, pagka nakabit na natin yung front shock, madali na lang matapos yan. So ilagay nyo na lang yung ehe dito, dapat may play po yan. Tsaka nyo higpitan na dun sa telescopic, tsaka dun sa may butterfly. So dito mga sir, higpitan nyo na yung mga bolts dyan, pati dun sa taas para ma-fix na. So dito mga sir, tatanggalin na natin yung bowl type disc na pang XRM or wave. So yung Allen bolt pa rin yung ilalagay natin.
So ito, sa mismong Thailand ko siya binili dito sa Shopee. So pagka sa Pilipinas na kasi siya, naglalaro to sa 500 to 800. So ang kuha ko lang dito nasa 300 lang. Ayan, legit siya ng King of Drag Thailand. So dito mga sir, hindi pala pwede itong flat. So ang kailangan natin, ganitong bolts. Pati nga ko tol. So ayan, hindi pala pwede yung ganitong flat, no. So yung pag ganitong ulo yung kailangan natin. So bali Allen bolt na rin siya na stainless. Ayan, dito lang siya sa adapter, no. Oo. Anong size nitong bolts to? 12. Yung ulo niya yon, tapos yung haba. Yung ulo. Basta yung sasakto na lang dito, no. Yan, kailangan maigpit na maigpit. Ganito rin yata yung ginagamit nilang pang disc brake converter sa likod, no. Yung pang Aerox ne. Diba? Tapos ito na yung itsura ng flat disc. Pag itong nilagay nila, lalong hindi kakasya to, no? Mahaba na eh. Patama lang dun sa shock. Pwede naman kasya naman yan. Ba't ganito mo ba ito? Wala, para ako, may iba. Para iba? O, para may add siya. Sishan. Tapos ganito na yung magiging itsura niya mga sir. Ayan. So, ayan yung adapter natin. So may isa pa tayong problema. So ito kasi yung ehe nung sa Mio ko, no. So magpapalit tayo ganito. Bali magpapalit tayo ng bushing ng pang Mio sa loob. Bali dalawang ganyan ito. Yan, okay na mga sir. Kasi hindi naman tayo nagpalit ng hub, di ba? Dito magtatabas tayo dito sa stopper ng speedometer. So itong speedometer natin nakatabas na rin to. So pang XRM po itong gamit natin.
hanggang sa maging okay yung lapat ng speedometer cable natin. Ay, yung gearbox pala. So para dumiretso din yung align nung wheelset natin dito sa harap. Ayan trial and error lang. Yung pangkambusan dyan. Sila. So ito, kakabit na natin yung wheelset dito. Tignan natin kung diretso yung align nya. Hindi, diretso. Washer lang. Washer na lang, no? Ano yung washer na kanina? So ito yung hub and mile natin. Kulang. Kulang siya. Palit na lang ata ako ng bago, no? Ano pa ko? Kumuha ulit tayo ng spacer dito. Pang Mio din, no? So ito kasi yung dati, pang XRM po ito or Wave. So itatago ko na lang to para kapag gusto ko ulit ibalik yung pang Wave, meron ulit tayong sukat, no? Iwasan mo kami. So yun, diretso na, no? Okay na yung align dito, no? So wala na tayong tinabas dito sa spacer nya or dun sa hub and mile. So ang next step na gagawin natin dito ay magpapalit na tayo ng caliper boom. Mga sir, ikakabit na rin pala yung caliper boom ng pang Mio dito sa RCB caliper natin. Dahil madali lang naman yan mga sir. Sakto siya, no? Paludo mga sir, hindi nyo po siya makakabit dito, no? Kailangan bumili pa po kayo ng adapter. Ayan, wala kasi siyang paglalagyan dito. Compare natin dun sa front shock ng XRM, meron po siyang pinaglalagyan ng tornilyo dito. So kailangan natin ng adapter dito. Ayan, all goods na mga sir. Bibilan na lang natin ng tornilyo. Yan, all goods na mga sir.